Hi, welcome back to the channel Alchols TV. So ako nga pala again si Tito Al. This is my second video for this year. So hopefully magtuloy-tuloy na nga. Yung pag-uusapan natin ngayon is about the V8 sound card. Kung sulit pa ba bilhin ngayong 2026 at gamitin. So hindi ako professional tech reviewer. So yung mga sasabihin ko sa video na to is based lang sa mga karanasan ko tungkol sa V8 sound card. Ipas na ba ito o kailangan mo nang mag-upgrade kung V8 sound card pa rin yung gamit mo? Okay, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button dyan sa baba at i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na mga uploads natin. So, alamin natin ang tunay na performance pa rin ng V8 ngayong 2026 kung sulit pa ba siya o worth it pa ba talaga para sa budget setup mo ngayong taon. So tara, huwag na natin patagin pa. Pero bago lahat, intro muna. Okay. So, yun nga, sulit pa ba bumili ng V8 sound card ngayong 2026? O isa na lang ba itong lumang budol na pure effects pero sablay sa quality? O sa video na to, pag-uusapan natin yung mga pros and cons at kung para kanino talaga ang V8 sound card ngayong taon. Okay? So, kung matagal ka na ngang nanonood ng mga streamer, singer, or podcast setup videos, malamang nakita mo na ang V8 sound card. So, for me, mga 2021 ko siya una nakita nung nag-start ako mag-search kung saan nakukuha ng mga streamer yung mga effects na ginagamit nila sa kanilang mga videos. Lalo na yung streamer na lagi ko pinapanood dati, si Chokes TV. So, akala ko yun yung ginagamit niya, pero mas mahal na sound card yung gamit niya sa kanyang mga videos. So, yung V8 is budget friendly. Then, madali rin siyang gamitin. Madali siyang i-set up. So, plug and play lang siya kasi at naging paborito talaga ito ng mga beginners kagaya ko. Sa live streaming, sa karaoke man, o sa gaming. So, ngayong 2026 may dahilan pa rin kung bakit marami pa rin bumibili ng V8. So, una, yun nga, sobrang affordable niya. Sa murang presyo, makakuha ka na ng mga basic audio setup para sa streaming or content creation or podcasting man yan. So, pangalawa, beginner friendly nga siya. Hindi mo na kailangan maging audio expert para mapagana ito. So, pangatlo, maraming effects na pwede mong gamitin. May echo, meron siyang parang auto-tune na style na effects at instant sound buttons kaya mas entertaining gamitin lalo na sa live stream. So kagaya nito, pwede kang meron din siyang kagaya niyan at pwede mo rin palit-palitin yung boses mo. Kagaya nga niyan. So may voice changer siya na pwede mong gamitin sa live stream or sa video recording mo. Yeah, may ganyan. So, pwede mo siyang palitan pa. Meron pang ganyan. So, at kung nagsisimula ka pa na sa YouTube, TikTok, or kahit ngayon kung gusto mo mag-Facebook gaming, meron pa rin. Podcasting man yan, malaking upgrade pa rin ito kumpara sa built-in mic ng cellphone o ng laptop mo. So ito nga pala yung sample ng V8. Ayan o. Ito yung una kong sound card noong mga 2021. Yan. So, meron ka ng mga basic sound effects dyan. Kagaya ng mga pinarinig ko sa inyo. So, meron ka na rin ditong equalizer. May echo ka na. Ito echo. Ito yung mic volume. Then, yan. Yung mga inputs at outputs niya. Pwede kang mag-connect ng dynamic microphone. Hindi ko alam kung saan yung camera ko. Namanap ko yung camera ko. Ayan. Yung mga inputs at outputs niya. Ito lang yung parang pangit dito.
yung output ng Live 1, Live 2, company, then charging, naka standard USB pa rin siya. Hindi kagaya ng ibang sound card ngayon na nabibili mo. 3.5mm na siya na jack, madali na lang siyang isaksak, madali ka na lang makakuha at makabili. So ito yung sample ng V8. Yun, kung nagsisimula ka pa lang, budget friendly talaga siya, tsaka madali siyang gamitin. Pero ito yung totoo, hindi perfect ang V8. Kagaya ng sinabi ko, kapag mas naging seryoso ka na sa content creation, papansin mo agad ang limitations nito. So una, hindi ganun kalinis yung audio quality kumpara sa modern na audio interfaces. May ibang users na nagrereklamo talaga tungkol sa noise at hiss, lalo na kapag mumurahin version ang nabili nila, kasi yung may mga V8 na, although V8s lang lahat, pero yung pagkakagawa ba, iba-iba, tsaka yung mga components hindi pare-parehas. Sortihan talaga sa makukuhang unit. So pangatlo, hindi ito ideal sa professional recording. So yun nga, budget friendly siya, may marami ka ng effects na makukuha, pero pag gusto mong mag-professional recording, kung kumakanta ka, hindi siya ganun ka hindi ganun kalinis yung sound na napoproduce niya. So at honestly, medyo outdated na talaga ang design at features ng V8 compared sa newer audio interfaces ngayon. So actually, marami akong sound card. Hindi naman ganun karami. May 5 yung sound card ko, kasama na yung V8. So isa yung ginagamit ko ngayon, the F998. So mas malinis siya compared sa nilalabas na sound ng V8. So yun nga, yung tanong, sulit pa ba? So ang sagot yan, depende sa gamit mo. So kung beginner ka, limited ang budget at gusto mo simpleng setup para sa streaming, online, singing, or casual content creation, or even recording, so yes, sulit pa rin ang V8 ngayong 2026. Pero kung seryoso ka na sa audio quality, podcasting, or professional content creation, mas okay nang mag-ipon para sa magandang audio interface. So sa madaling salita, V8 pang beginner at budget setup kung nagsisimula ka pa lang. So hindi naman na pangit gamitin yung V8. So if beginner ka pa lang na nagsisimula, then medyo budget conscious ka pa, so maganda yung V8. Yun nga, madali siyang i-set up, madali siyang gamitin. So plug and play, pwede kang gumamit ng dynamic mic, then may condenser mic. So yung V8, yung sound card, pero pag bumili ka nito sa online, sa Shopee o Lazada, naka-package na siya, may kasama na siyang condenser microphone na BM800. So ganyan, kasi nakuha yung V8 ko. May kasama na siyang BM800 na condenser microphone. So try natin kung magkano na ba ngayon sa market yung V8 yung 2026, kasi nung 2021 nung nakuha ko yung akin yung V8 na to, so nasa 800 plus pa siya. Sa Shopee ko siya binili. So try natin, tingnan natin sa yun sa Shopee. Yan, sa Shopee, search natin V8 soundbar. Ayan o. So kung sound card lang, meron kang makukuha, yung V8 ngayon is 283 pesos. So kung may voucher ka pa at may free shipping, so ganyan mo siya makukuha. Meron din dito. Pero tayo natin i-click, kasi minsan yung price na dinidisplay ng Shopee is different pag kinlik mo na. Ito, sound card lang talaga siya, wala siyang nakasetting. Na natin yung comment, may positive review pa rin yung V8. Balikan natin yung nakaset.
ito nakaset. Ganito ko siya nakuha yung sa akin dati. Yung may boom arm, ito yung boom arm. Then ito yung BM800. Then ito yung V8. May kasama niyang mga jack. May ko-connect mo pag ginamit mo na yung V8. So may option ba? Oh, ito murang-mura. Hindi, ito yung nakaset. So 860 pag yung set yung kinuha mo. Pag V8 lang medyo mahal dito sa seller na to. 335. So tingnan natin sa iba. Kasi sa Lazada medyo mas mahal pa siya. Kung V8 lang, kung may mic ka na, ito, pwede ka dito. Naka 10k naman to na sold, then 5-star din yung store na to. So pwede mong i-check to. Yan. So check ka lang sa Lazada or sa Shopee. So ito yung sound card na gamit ko ngayon, yung F998. Kaso pag ito yung binili mo, mas mahal to. Pag nakaset. Yan. Pero susunod na natin pag-uusapan yung F998. Doon lang muna tayo sa V8. Okay, so yan. Yan yung price ngayong 2026 ng V8. 283 pag yung sound card lang, pero pag nakaset, nasa 800 siya. Okay, so yun nga. Kung trip mo pa rin bumili ng V8, so yun yung masasabi ko. So marami ka ng effects din na makukuha. May echo ka na, may sound effects, may equalizer pa na pwede mong gamitin. So kasi ito yung sound effects. Ito, yung mga may kagaya nito, yung may mga palakpak, yung may tumatawa, yan yung sound effects. Pero dito, may effects para sa boses mo. Dito, yung naka-red, ito yung effects para sa boses mo. Yung sa baba, sound effects na may tawa, may palakpak. So again, for me, sulit pa rin siya kung beginner ka. Madali kang makapagsimula. Mas mapapaganda mo yung boses mo pag nagla-live stream ka or kung nagre-recording ka. Compared kung phone na yung gamit mo. Kasi dito may ano din siya, may built-in siya na denoise or yung ano ba tawag doon? Noise cancellation. Pero hindi siya ganun kalinis. Nakaka-cancel out niya yung masyadong malakas na mga tunog sa paligid mo, pero hindi siya totally nawawala, lalo na pag BM800 yung gamit mo na condenser microphone. So masyado siyang sensitive. Pero again, pag beginner ka, limited yung budget mo. So mas suggested ko yung V8. Then pag may pera ka na, mag-upgrade ka sa mas magandang sound card. So for 2026, sulit pa rin bili ng V8. May effects ka na makukuha, may sound effects, then may voice effects na kasama. Then pag set pa yung ginawa mo, may kasama ng boom arm, then may kasama ng condenser microphone. Kung gumagamit ka pa or gagamitin mo pa rin yung V8 ngayong 2026, so itimbangin mo na lang kung sulit pa ba para sa'yo o kailangan na talagang mag-upgrade. So kung ano man yung suggestion mo, comment mo na lang sa baba. Kung nakagamit ka na ng V8, ano yung experience mo, or kung may mga tanong ka may tanong ka pa tungkol sa V8, so leave na rin sa comment section. At kung gusto mo pang ng budget setup reviews at content creator tips, huwag kalimutang mag-like at subscribe para tuloy-tuloy tayo, okay? So for today's video, hanggang dyan na lang muna. Again, if may mga questions kayo, leave it in the comment. So and then pag umabot ka na sa dulo, hanggang dito sa point na to, then di ka pa nakapag-subscribe, pag-hit na rin yung subscribe button. So but for now, again, this is Alchills TV, this is Tito Al. Ciao!